Ang pagbabalik ni Yuji Itadori at ang pag-ubos niya sa mga Simurians at sa mga Jujutsu Tech Sorcerers sa pamamagitan lamang ng mas malakas na bersyon niya ng Piercing Blood, to the point na pwede nga natin itong i-consider na isang maximum technique. O Piercing Blood din ito, pero napakalayo ng diferensya nito sa na-master na Piercing Blood ni Choso sa main series, to the point na ang lahat ng mga individuals sa loob ng isang building na wipe out niya lahat sa pamamagitan lamang ng isang atake at napaka-accurate ng paggamit niya nito. Tinamaan niya silang lahat. Dito din natin makikita ang awakening nitong si Dabura at kung paano siya gagalaw near light speed, isang feat na never pang nagagawa ng kahit na sinong sorcerer sa loob ng Earth. Makikita natin dito na sa pamamagitan ng ganon kabilis na movement speed, kaya niyang mag-create ng parabang isang nuclear explosion. At hindi lang yon, sa mismong chapter na ito ay matututunan niyang gumamit ng reversed curse technique nang walang nagtuturo, nang walang kahit na anong training, just by the thought of it. Inisip niya lamang na gusto niyang mahilang kanyang sariling parte ng katawan, nagawa niya yon ng walang kahirap-hirap. And now at this point, it is undeniable na Sukuna and Gojo level na talaga itong si Dabura. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 19. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Rapid Progress. Pinakaunang parte ng chapter, sinisimula na namang atakihin itong si Dabura si Mahoraga. But this time, sa pamamagitan na ngayon ng physical attacks at hindi sa pamamagitan ng kanyang light curse technique. Pero kahit ganun, kitang-kita pa rin natin na nakakapag-heal at regenerate pa rin ang Divine General. Rason kung bakit, kakailanganing mas mabilis na gawin ni Dabura ang mga ataking ito ng sunod-sunod. At para ma-achieve ang kanyang goal na yun na mag-launch ng unstoppable barrage of attacks, kakailanganin niyang makalapit sa light speed. Rason guys kung bakit nabanggit nga natin kanina na marireach niya ang near light speed para ma-pull off ang ganong klase ng mga atake. Sa sobrang bilis ng movement nitong si Dabura, makikita na natin ang sobrang daming after images nitong si Mahoraga. Makikita natin dito na parabang nagde-distort na talagang nakikitang environment nitong si Dabura, na parabang nababalot na siya ng napakadaming Mahoraga at parang may hinahabol talaga siyang ilaw, na parabang sinisimbolize nito na pinipilit niya talagang habulan ng speed of light. At yun din naman talaga mismong tumatakbo sa isip ngayon nitong si Dabura. Kailangan niyang mag-catch up, kailangan niyang mas bilisan pa ng mas bilisan para masigurado na makakapag-build up ito ng enough na momentum sa gagawin niyang atake. Hanggang sa dumating sa punto na nakaipon na nga siya ng sapat na momentum at tinatangka niya ng mag-land ng isang atake dito kay Mahoraga. Balak niyang sipain si Mahoraga sa muka ng ubod ng lakas para masigurado na hindi na ito makakapag-regenerate pa, habang minamaster ang lahat ng momentum na naipon niya sa ginagawa niyang pagbuwelo sa kanyang gagawing atake. However, at this point, since sobrang bilis na nga ng movement speed nitong si Dabura, nahihirapan na siyang igalaw ang kanyang kaliwang paa dahil sobrang bigat na daw nitong igalaw. Sobrang init daw sa paa ng gagawin niyang pag-launch ng sipa na ito. Ayon din dito sa narrator guys, nabanggit na at approaching light speed, near light speed guys, hindi na ganoon ka-fluid ang air. Nagiging solid na to, nagsosolidify na mismo ang hangin. As if dahil napakabilis ng movement mo, ang air resistance ay parabang nagiging isang napakalaking wall, napakalaking dingding na humaharang sa'yo. At yun guys ay sa movement speed pa lang nitong si Dabura. What more pa kaya kung tatangkain niya pang sipain nitong si Mahoraga? Rason kung bakit, talagang nagsistruggle siya sa pag-deploy ng ataking ito. Pero regardless of that, talagang napaka-decisive nitong si Dabura. Sinigurado niyang mailaland at mailaland niya talaga ang ataking ito. And since it is near light speed na nga guys, maging itong si Mahoraga hindi na nakapag-react. Tumama ang atake nitong si Dabura sa kanya. Not first, tumunog lang guys ng parabang normal na sipa lang. Pero what comes next ay ang bagay na hindi lang gumulat dito kay Mahoraga kung hindi ang bagay na gugulat din sa inyo. Nagkaroon ng napakalakas na explosion. To the point na parabang nagkaroon ng nuclear explosion dito guys. Maikukumpara natin ito sa fuga na ginagawa dati ni Sukuna. The only difference,
ang scale. Parehong-pareho ang lahat ng mga bagay na nasa loob ng range nito ay talagang napugnaw, nawasak, na-obliterate. The only difference lang ay ang size na nakikreate ng fuga at ang size ng sipa na ginawa nitong si Dabura. Nakita naman natin before guys na nagawa ngang mapatay ni Sukuna si Mahoraga sa pamamagitan ng fuga sa ganitong klase ng explosion. Dahilan kung bakit ini-expect siguro dito ni Dabura na tapos na si Mahoraga dito. Pero nagulat rin siya dahil hindi nangyaring inaasahan niya. Buhay pa rin at nakasurvive itong si Mahoraga. Kung titingnan yung mabuti ang panel na ito guys, oo, nandito pa rin ang will ng Divine General at kung papansin niyo may maliit na hibla ng katawan niya. Literal na para bang gangga buhok na lamang ang natira kay Mahoraga, pero it is still enough para mag-regenerate siya ulit. As long as hindi niya nabubura completely ang existence nitong si Mahoraga ng isang tirahan lang, talagang babalik at babalik pa rin ito. And since may naiwan nga na kahit na konti, kahit gangga tuldok, makakabalik talaga si Mahoraga. Pero ang nasa isip ngayon nitong si Dabura, mas delikado pang sitwasyon. Dahil kung ang complex na curse technique nga niya na mayroong light attribute, nagawang ma-adapt nitong si Mahoraga. What more pa kaya ang kanyang mga raw, brute force, at physical attacks na inilo-launch ngayon. However, at the very same time, kahit nako-corner na ngayon si Dabura, kahit napaka-narrow na ng kanyang mga options para talunin nitong si Mahoraga, hindi siya natatakot. At mas para bang nag-e-enjoy siya, mas na-e-excite pa siya sa mga possible na mangyayari. It is the very first time na na-enjoy niya ang isang laban. Dahil all throughout these years, ang lahat ng mga nakakalaban nitong si Dabura ay hindi naman talaga competent enough. Never niyang kinonsider na mga threat ang lahat ng kanyang mga previous opponents. Meaning guys, dahil alam niya na wala naman sa danger ang kanyang buhay, hindi talaga siya nagseseryoso. Rason kung bakit napaka-nonchalant niya nang makita natin siya sa previous chapters. At ngayon na alam niya na kung anong ibig sabihin ng danger, alam niya na kung anong ibig sabihin na pwedeng mamatay ka sa isang laban, nag-e-enjoy siya ngayon. Naiintindihan niya na ngayon kung anong ibig sabihin ni Dura. Na dadating ang pagkakataon may makakalaban siya na isang napakalakas din na entity na pwedeng pumatay sa kanya at doon malalaman at marirealize nitong si Dabura kung anong tunay na meaning ng isang laban. However, although oo napaka-OP nang na-launch na attack nitong si Dabura, nagkaroon nito ng napakatinding backlash sa kanya. Naramdaman dito ni Dabura na medyo may kumikirot sa kanyang kaliwang paa. Yun pala ay dahil sa nawasak na ang kanyang kaliwang paa. Oo guys, hindi ito putol. Hindi naman ito completely natunaw. Kitang-kita pa rin natin ang outline nito. Pero talagang disfigured na ang kanyang kaliwang paa. Literal na hindi niya na ito mapapakinabangan. Kaya ang tumatakbo ngayon sa utak nitong si Dabura, magiging isang napakalaking hadlang lang ito para sa kanya. Kaya ang balak niya, bakit daw hindi na lang niya ito putulin? Pero alam niyo naman guys, pag pinutol niya ito, paano niya ma-reach ang near light speed? Anong gagawin niya? Gagapang na lang ba itong si Dabura? Hindi imposible. Rason kung bakit may isa pang ideya na pumasok sa isip niya. At yun ay ang binanggit dati ni Usami. Ang ino-offer ni Usami na abilidad ng iilang mga sorcerers sa Earth na kayang i-heal. Isang healing factor. Isang ability na kayang i-heal immediately ang kahit na anong injuries, ang kahit na anong wound. Walang kahit na anong ganong klase ng technology sa Simuria guys. Kaya hindi yun alam ni Dabura. However, as of the current situation, wala siyang ibang choice. Kailangan niyang mag-cling sa kahit na anong ideya na pwedeng pumasok sa isip niya para makasurvive sa laban na ito. Ngayon dito na guys papasok ang importance kung bakit kailangan yung manood ng full chapter review. Ayon dito kay Mahoraga, paano daw gagamitin ang isang negative energy para i-heal ang isang individual? Dahil alam nyo naman guys, kahit naggaling sila sa Simuria, alam nila na ang cursed energy ay nanggagaling sa negative energy. Kaya naman hindi yun posible. Kaya naman in-incorporate niya dito ang naramdaman niyang kakaibang feeling ng tamaan siya ng sword nitong si Mahoraga. As if, para bang may positive energy daw na nanggagaling sa sword na yon ng Divine General. Kaya naman kung meron daw talagang isang positive form of energy, ano daw ang method na pwedeng gawin para ma-convert ang negative energy papunta sa positive energy? And immediately after that thought, walang kahit na anong turo, walang kahit na anong basis, nagawa yung ma-pull off nitong si Dabura. Immediately, agad-agad, nahil at bumalik talaga agad ang kaliwang paa nitong si Dabura. Dito na nagsimulang kabahan at kilabutan nitong si Mahoraga. As if, maging itong si Mahoraga ay na-realize na hindi lang siya ang kayang mag-adapt sa laban na ito. Si Dabura, kaya na ding mag-regenerate ngayon.
And base sa nakita nating speed ng recovery ng kaliwang paa ni Dabura, magagawa niya din ito ng napakatagal. For sure, napakalawak din ng energy reserves nitong si Dabura para magawa to. Dito pa nga ay nginitian pa nitong si Dabura si Mahoraga habang sinasabi na napakagaling, napakaangas, napakalupit daw ng technology ng Earthlings dahil napaka-advanced na ng technology nila. Na para bang tinutukoy niya dito ay hindi man ang mga machines na nasa loob ng Earth kung hindi ang way ng paggamit nila ng kanilang curse techniques. Napaka-rare na nga guys ng reverse curse technique maging sa mga human sorcerers. Ngayon, nagawa itong matutunan nitong si Dabura instantly just by the thought of it. Walang nagturo, walang kahit anong basis, gusto niya lamang i-convert ang negative energy papunta sa positive at nagawa niya talaga yon. On the other hand, ang mga sorcerers naman mula sa Jujutsu Tech, may binabalak din pala na kakaiba. Hindi para magdaya sa ginaganap na duelo kung hindi para sa safety na rin ng mga humans. Dahil alam nga natin guys, naglalaban si Dabura, si Mahoraga at itong si Yuka sa Tokyo, nandoon ang napakaraming amount ng cursed spirits. Ngayong maglalaban sila dun, mabubugaw nila yung lahat. Hindi man nila mabugaw ang mga higher level na cursed spirit na grade 2 and above, ang napakaraming amount ng mga lower rank na cursed spirits ay talagang magsuswarm papunta sa mga malalapit na area sa Tokyo at pwede yung mag-cause ng mas marami pang casualties. Medyo harsh man ang binabanggit nila dito na kailangan daw nilang limitahan ang casualties nila only to Yuka, na para bang ina-accept na nila dito na mamamatay talaga si Yuka. Kailangan daw nilang gawin yun, hindi lang para sa sake ng mga humans sa Japan, kung hindi para kay Yuka na rin mismo. Dahil for sure iniisip nila na ayaw ni Yuka na magkaroon pa ng ibang casualties maliban sa kanya. Pero may problema nga dito guys. Itong si Oski, alam natin na talagang galit na rin ito nang dahil sa nangyari kay Cross. Ayon kay Oski, sigurado daw siya na hindi tutupad ang mga humans sa napag-usapan. Na actually guys, oo nga naman, napag-usapan nila na hindi pa pwedeng gumalaw ang mga humans, bawal nilang patayin ang mga cursed spirits. Pero wala naman silang choice. Hindi naman pwedeng hayaan na lang nila ang mga cursed spirits na gumala-gala outside of Tokyo at pagpapatayin ng mga humans. At meron pa ditong masamang iniisip itong si Oski. Para bang medyo may naaamoy siya na something fishy. Ayon kay Oski, may doubts daw siya dahil napakadaling inaccept ng mga humans ang offer ni Dabura para sa isang duel. Siguro dahil alam ni Oski na wala namang kayang tumapat kay Dabura na sorcerer. Rason kung bakit talagang iniisip ni Oski na may binabalak silang masama. Ang malala pa dito guys, ayon dito kay Oski, ang kahit na sinong makita nila na humans, i-apprehend nila. Kung hindi nila kayang hulihin, patayin nila. Wala na siyang pakialam basta mapigilan lang nila ang mga humans. Tinatanggi na nga din ng iba pang mga Simurians ang gustong gawin itong si Oski, pero talagang ipinipilit ni Oski na kailangan nila yung gawin. Nauna daw sila na patayin si Cross, kailangan gumanti natin sila. Hanggang sa may narinig sila na dalawang humans na nag-uusap sa kabilang kanto lamang. At dito na nga guys, magsisimula ang napakatinding conflict. Habang nangyayaring duel sa gitna nitong si Dabura at nitong si Yuka, ang duel sa gitna naman nitong si Rika at ni Tsurugi kontra kay Maru, para bang maglalaban na din ang mga Simurians at mga Earthlings dito sa area na ito. Pero ito na nga guys ang hindi nyo inaasahan, but for sure alam nyo na nangyari ito dahil nanood kayo ng ating spoiler video. Lilinawin lang natin ito dito sa video na to. Sa ibaba lang mismo ng building na ito, meron ditong isang nakahood na individual. Isang napaka-misteryosong lalaki na for sure kilala nyo to guys. Walang iba kung hindi ang GOAT na si Yuji Itadori. Ayon kay Yuji guys, habang may hawak-hawak siya na compressed blood na para bang nagpe-prepare na siya sa isang blood manipulation attack, ine-expect daw niya na mangyayari ito. Talagang ina-anticipate niya na ito. However, wala siyang pinagsabihan, wala siyang binanggit na kahit na ano sa kahit na sino tungkol sa prediction niyang ito. Kaya naman, kahit na alam niya na pwede itong mangyari, hindi niya ito na-prevent. At dito nga guys, makikita natin si Mino na nagmamadali. Pipigilan niya sana ang individual na ito dahil hindi niya pa nga ito kilala. Hindi pa pinapakita ni Yuji ang kanyang muka. Sasabihin niya ito na huwag itong lumapit dito sa building. Not until mamukaan niya na itong hinahanap nila, ang pinakamalakas na sorcerer sa loob ng Earth. Pero huli na ang lahat, pipigilan sana ni Mino itong si Yuji pero na-launch at na-deploy niya na ang kanyang piercing blood technique. Pero kung inaakala nyo na normal na blood manipulation, normal na piercing blood lamang ang ilo-launch nitong si Yuji, diyan kayo nagkakamali guys. Napaka-OP,
napakadaya, napaka-overpowered ng piercing blood version na ito ni Yuji Itadori guys. Kung nakita natin before na si Choso, para bang ginagamit niya na pang snipe, long range, talagang tuwid na arrow ang naide-deploy niya, nakapag-create ng multiple arrows itong si Yuji. At hindi lang yon, hindi to tuwid guys. Para itong mga homing missiles, parang tinatrack nito ang bawat kalaban sa loob ng area na tinatarget niya, kaya tinamaan nito hindi lamang ang mga Simurians kung hindi maging ang mga Earthlings. Wala itong pinili. Lahat ng individuals sa loob ng building na yon tinamaan niya ng kanyang piercing blood. At ang patunay guys na kung gaano ka-OP, gaano ka-large scale ang piercing blood nitong si Yuji, after niyang may deploy ang ataking yon, after nung tamaan lahat ng individuals sa loob ng building, lumabas ang piercing blood na ito sa bawat bintana ng building. As if ang lahat ng daanan, ang lahat ng rooms, ang lahat ng area sa loob ng building na yon ay tinamaan ng atake niya. Ang malala pa dito guys, ayon kay Yuji, parang na-overkill naman daw niya ang kanyang atake. Parang na-overdo niya ang pag-launch ng technique na yon. Na nangangahulugan guys, na sinusubukan niya pang mag-hold back. Hindi pa talaga yon ang full extent ng kanyang piercing blood. Pero nakita nyo naman itong pinakamalakas na bersyon ng piercing blood na nakita natin sa buong series. Alam natin na kay Choso ang pinaka-OP na piercing blood before, pero ngayon, magmumukha na lamang yung cute kumpara dito sa piercing blood ni Yuji Itadori. And this is where the chapter ends habang nare-realize nitong si Mino na si Yuji na talaga nasa harap nila. Ang hinahanap nilang sorcerer, kusa nang lumapit at pupunta sa kanila para pigilan ang conflict na ito. Hindi natin alam kung anong means, but the most plausible way na nakikita ko dito para pagbatiin ng dalawa ay ang mag-act bilang ang final antagonist para ipakita kung gaano siya kalaking threat at kakailanganin siyang pagtulungan ng Simurians at ng mga Earthlings para mapigilan. Ngayon, whether they died or not ay hindi pa natin alam, pero most likely hindi naman papatay ni Yuji ang lahat ng tao sa loob nun. Pero the fact na tinamaan silang lahat, walang makakaligtas sa kanila. Ang lahat ng buhay ng lahat ng individuals na nasa loob ng building na ito ay nakasalalay sa kamay ni Yuji. Kung gusto niya silang patayin, magagawa niya ng walang kahirap-hirap. However, this is where the chapter ends, pero huwag kayong mag-alala dahil next week, Thursday, mai-release din natin agad ang spoiler para sa chapter 20. Para ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ang bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.